At dahil nakapag-harvest nga tayo kahapon ng grapes, ayan guys, ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano ko siya gawin na grape jelly. So ayan, this is Mia, ang full-time housewife dito sa Florida. So keep watching lang guys at ituturo ko sa inyo kung paano siya gawin. Kailangan mo lang siyang hugasan muna ng maigi at pipiliin natin yung magagandang grapes at kunin natin siyang yung bulok, mga bulok. So sobrang dami nga yung na-harvest natin at hugasan muna natin siyang maigi. So nilagay ko yan sa plastic bag kasi nga nagbitbit ako sa bahay at doon ko na siya gawin. Dahil galing ako kay sa mother-in-law ko at doon ako namitas ng ating grapes. Sobrang dami nga yung nadala natin guys. So next time, ayun, sabi ng mom ko, gagawa daw sila ng wine. Maybe next year, pag next, na naman, tingani na naman ng grapes. Hindi naman masyadong maraming grapes. Yun nga lang, mahirap siyang kunin kasi maraming vine. So, yan, hinugasan natin ng mabuti. Tapos, pinili ko lang yung medyo may mga nabubulok na. At ito nga pala yung nakuha kong persimmon. Medyo may green pa yan nga lang. Pero, masarap na rin siya kainin kasi matamis. Tapos, crunchy na siya. Parang, alam mo yung papaya na crunchy na papaya, yun, parang ganun na ganun yung lasa niya. Tapos, ayan, meron pa akong dalandan na dala, konti. Hindi ako nagdala ng marami kasi may kalamansi pa akong dala. At, hindi rin maganda kumain lagi ng sobrang asim. Ayun, pag kumulo na yan siya, nag-absorb at lumabas na rin yung tubig niya, no? At nilagyan ko na rin siya ng asukal, siguro mga 5 cups sugar yung nilagay ko dyan. Medyo marami-raming sugar para naman talagang na talaga yung jelly, ma-form siya ng jelly talaga. So, kailangan maraming sugar ang ilalagay natin. So, after that, pisat ko muna siya. Tapos, pag kailangan mo siyang salain kasi nga, puro buto yung mga, na yan. Puro buto-buto. May buto kasi yung grapes na yan eh. So, ayan, pinisa-pisa ko muna siya para talaga makuha mo yung katas ng grapes. At nandun yung lasa. Pagkatapos niyan, i-drain mo na yan siya at, isa-isahin mo siyang ilagay sa, ilipat mo siya sa kaldero. Another kawa naman. So, naglagay pala ako ng lemon dyan kasi gusto kong medyo may asim. Hindi lang yung tamis yung malalasahan mo, tapos may konting asim din kasi paborito ko nga yan ilagay sa tinapay with peanut butter. Kayo, mahilig ba kayo sa peanut butter and jelly? Kasi dito yan ang gustong-gusto nila, may peanut butter tapos may jelly pa ilagay. Tapos yun, pagkatapos niyan, nasalain mo na siya, nilipat ko nga at nag-time-lapse na lang tayo kasi matagal siyang gawin, napakakuti, kunting tiyaga lang talaga para magkaroon tayo ng ganitong proseso. Kung may tiyaga, may nilaga, diba? So yun guys, yan, naisa-isa ko talaga at tawag nito, dinidrain ko siya para walang masamang buto. Gumawa ko, tawag nito, ginamitan ko ng salaan, tapos isi-simmer mo lang siya. Malalaman mo na siya kung ready na talagang iba na yung kulo niya. Malalaman mo siya kung ready na siya i-transfer. So, after nyan, pinalamig ko muna, tapos sinala ko siya ulit. Kasi meron pang may nasaling buto nga. Tapos, ayan, para pinong-pino yung ating jelly. Hindi magtalsik-talsik yung ating jelly. So, kailangan gagamit tayo ng salaan. Kailangan palamigin nyo muna siya, guys, para i-transfer mo siya sa ating mason jar. Tapos, pag restore mo niyan, ituturo ko rin sa inyo kung paano siya i-restore. Kailangan hindi siya kung gusto nyo ilagay sa rep, okay lang din ilagay nyo sa rep. Pwede rin hindi sa rep ilagay. Pero kailangan naka-airtight yung natin para walang hangin makapasok in case na lang kung gusto nyo na siyang gamitin, like ganon. So, pero kung ini-storage mo siya, kailangan hindi sa mainit na lugar, kailangan nasa malamig na malamig na area nyo siya ilagay. Ayan, nabubulol na naman ako. So, yan ang gawa natin guys. Diba, hindi siya marami, pero okay na rin to. Abutin na ng isang taon tong kakakain kung hindi ka
kung hindi ka palaging kumakain ng tinapay. So, ayan, may malaking jar, tapos may maliit, tapos may pinakamaliit. Siguro, ipapatikim natin yung maliit na jar. Gumamit pala ako dito ng ating machine para maging airtight yung ating mason jar. At kung gusto nyo i-store lang siya sa malamig na lugar, kung hindi nyo gustong ilagay sa rep, yan ang gagawin mo. At pagkatapos, pag mabuksan nyo na siya, tapos kailangan nyo siyang ilagay sa rep para hindi madaling masira. So, yun lang guys. Wag nyong kalimutan lagyan siya ng date kasi napaka-importante kung kailan natin siya ginawa. So, thank you so much for watching guys. See you next vlog. Bye-bye!